Dahil sa patuloy na paglawak ng mga terorista sa gitnang silangan, nagsagawa ang Israel ng isang makabuluhang operasyong militar na nagtatarget sa mga pasilidad na kontrolado ng Houthi sa Yemen na minarkahan ng paglaki sa pakikipag-ugnayang militar nito sa rehiyon. Ang operasyong ito ay nagsasangkot ng malawakang airstrike na naglalayong wasakin ang pangunahing infrastruktura ng mga Houthi, kabilang na ang mga power plant at daungan, partikular na sa mga lungsod ng Hodeida at Ras Isa. Gumamit ang Israeli Defense Forces ng 12-dosenang sasakyang panghimpapawid, kabilang ang mga fighter jet at reconnaissance plane, upang isagawa ang operasyong ito. Ang Houthis ay isang organisasyon ng terorista na suportado ng Iran, na kumokontrol sa kabisera ng Yemen mula noong 2014, at may intensyon ng grupong ito na wasakin ang gobyerno ng Israel. Ang kasalukuyang mga pambobomba ng Israel sa Yemen ay iniulat na tugon sa isang pag-atake ng missile na inilunsad ng mga Houthi sa airport ng Israel nitong mga nakaraang araw. Kinumpirma ng militar ng Israel na ang kanilang mga pambobomba ay naglalayong walisin ang pasilidad na ginagamit ng mga Houthi para sa mga operasyong militar at logistic. Ayon sa tagapagsalita ng militar, na ang mga na-target na site ay napakahalaga para sa paglilipat ng mga sandata ng Iran sa rehiyon at pagsuporta sa mga pangangailangan ng militar ng Houthi. Binigyang diin ng IDF na ang mga operasyong ito ay kinakailangan upang kontrahin ang patuloy na mga pagbabanta ng Houthi at mga pambobomba nito gamit ang missile at drone attacks laban sa Israel. Ang mga airstrike ay nagresulta sa malaking pinsala sa infrastruktura sa Hodeida, na ang mga ulat mula sa gobyerno ng Yemen ay nagpahiwatig na hindi bababa sa 4 katao ang nasawi at marami pang mga sibilyan ang nasugatan na nagpasiklab ng malalaking sunog sa Port City. Ang Al Masirah, isang media outlet na pinapatakbo ng Houthi, ay nagpapahiwatig ng kawalang kasiyahan sa mga pambobomba ng Israel. Ang mga pag-atake na ito ay nagpapahiwatig din ng isang mas malawak na diskarte ng Israel upang harapin ang impluwensya ng Iran sa buong gitnang silangan. Kung saan ang mga pambobomba sa Yemen ay dumating sa gitna ng patuloy na operasyon ng puwersang Israeli laban sa Hezbollah sa Lebanon, kasunod ng pagpaslang sa pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Binigyang diin ng mga opisyal ng Israel na ang kanilang mga aksyong militar ay hindi naglalayong palawakin ang mga salungatan, ngunit ito ay kinakailangang tugon sa direktang pag-atake ng Houthi laban sa Israel. Inilarawan ng Ministro ng Depensa ng Israel na si Yoav Gallant ang mga airstrike na ito bilang kahangahangang diskarte ng militar at iginiit na ang anumang mga plano ng mga terorista na umaatake sa Israel ay magbabayad ng malaki at mahaharap sa malaking epekto. Kung saan pinalakas ni Major General Tom Barr ng Israeli Air Force ang damdaming ito sa pamamagitan ng pagsasabi na ang Israel ay nagtataglay ng malawak na kakayahan upang tumugon ng epektibo sa mga pagbabanta ng mga terorista sa Israel. Sa kabilang anggulo, bilang tugon ng mga terorista, nangako ang mga Houthis na ipagpatuloy nila ang kanilang mga pag-atake laban sa Israel, sa kabila ng mga pambobomba na ito ng IDF, na sinasabing gumawa sila ng mga hakbang upang lansagin ang puwersa ng Israel at wasakin ang gobyerno nito, bilang ganti mula sa mga operasyong militar ng Israel sa Yemen. Patuloy din nilang binalangkas ang kanilang mga aksyong militar bilang bahagi ng kanilang suporta para sa mga Palestinian at Hezbollah sa gitna ng patuloy na mga tensyon sa Gaza at Lebanon. Ang mas malawak na konteksto ng rehiyon ay mas naging kritikal na ang mga kaganapan na ito ay nangyayari laban sa isang backdrop ng mas mataas na salungatan sa pagitan ng Israel at iba't ibang mga grupong nakahanay sa Iran sa buong Middle East. Ang Houthi ay naging aktibo din sa pag-target sa mga barko ng Israel na ginagamit sa pandaigdigang kalakalan, kung saan sinalakay ng mga Houthi ang maraming mga sasakyang pandagat na nakalink sa Israel. Inangkin din ng mga Houthis ang responsibilidad sa paglulunsad ng mga ballistic missiles na nagtatarget sa mga lungsod ng Israel, kabilang na ang pagpasabog ng grupo sa Tel Aviv at Ashkelon. Ang tagapagsalita ng militar na si Yahya Saree ay nagpahayag ng kanilang layunin na ipagpatuloy ang mga pag-atakeng ito hanggang sa itigil ng Israel ang mga operasyong militar nito sa Gaza at Lebanon.
Ang deklarasyon na ito ay dumating pagkatapos ng mga pambobomba ng Israel sa Yemen, kung saan ang grupo ay naglulunsad ng mga missile na nagtatarget sa militar ng Israel, na nagudyok din sa militar ng Israel, na i-intercept sa himpapawid ang mga missile na ito gamit ang Iron Dome Air Defense System. Ayon sa grupo, na ang kanilang mga aksyong militar ay naglalayong ipaghiganti ang kanilang mga kapatid na Hezbollah at Palestinian, na bahagi ng isang mas malawak na kampanya laban sa tinatawag nilang pagsalakay ng Israel sa rehiyon. Ang sitwasyon ngayon ay lalong lumala, kung saan ang magkabilang panig ay nagpapalitan ng pagbabanta at aksyong militar. Ipinahiwatig ng mga Houthis na hindi sila mapipigilan ng mga airstrike ni Netanyahu, na iginiit ang kanilang pangako na ipagpatuloy ang pag-target sa mga interes ng Israel hanggang sa matugunan ang kanilang mga kahilingan. Kasama sa kanilang retorika ang mga panawagan para sa pagkakaisa ng mga grupo sa Middle East na labanan ang gobyerno ng Israel, na nagpapatibay sa kanilang posisyon bilang pangunahing manlalaro sa mas malawak na salungatan sa rehiyon na kinasasangkutan ng Iran, Hezbollah at Palestinian. Ang patuloy na karahasan ay nakakuha ng internasyonal na atensyon, partikular na mula sa Estados Unidos, na kamakailan ay itinalaga ang kilusan ng mga Houthi bilang isang teroristang organisasyon dahil sa kanilang mga pag-atake sa mga sasakyang pandagat ng US at ang mga interes ng Houthi sa tinatawag nitong Red Sea. Ang pagtatalagang ito ng Estados Unidos ay naglalayong ibasura ang grupo dahil sa paggawa ng karahasan sa gitnang silangan. Ang salungatan sa pagitan ng Israel at ng mga Houthi ay nagpapahiwatig ng mas malaking pakikibaka na kinasasangkutan ng iba't ibang mga terorista sa buong Middle East. Ang pagkakahanay ng Houthi sa Hamas at Hezbollah ay binibigyang diin ng isang umuusbong na koalisyon na naglalayong hamunin ang mga aksyon ng Israel sa pamamagitan ng mga coordinated military attacks. Habang tumataas ang mga tensyon, dumarami ang mga alalahanin tungkol sa mas malawak na salungatan sa rehiyon. Ang paglahok ng mga grupong suportado ng Iran tulad ng Houthis ay maaaring humantong sa mga lumalalang konfrontasyon ng militar hindi lamang sa loob ng Yemen, kundi pati na rin sa mga kalapit na bansa nito. Ang patuloy na labanan ay may matinding makataong implikasyon para sa Yemen na naghihirap dahil sa mga digmaang sibil sa bansa. Ang paglala ng karahasan ay nanganganib na magpalala pa ng todo sa kondisyon ng mga sibilyang naipit sa tunggalian na ito. Ang mga internasyonal na panawagan para sa diplomasya at tigil putukan ay lalong nagiging apurahan dahil sa pagtugis ng Israel sa mga terorista sa Yemen na maging sanhi sa paglaganap ng maraming sibilyang casualty. Bilang conclusion, ang mga pambobomba ng Israel sa mga posisyon ng Houthi sa Yemen ay kumakatawan sa isang makabuluhang pagtaas sa mga operasyong militar ng Israel laban sa mga proxy ng Iran sa rehiyon. Habang ang magkabilang panig ay patuloy na nakikibahagi sa mga tit-for-tat na pag-atake, dumarami ang mga alalahanin tungkol sa isang potensyal na mas malawak na tunggalian na kinasasangkutan ng maraming terorista sa Middle East. Ang sitwasyon ay nanatiling tuloy-tuloy na may mga implikasyon para sa katatagan ng rehiyon at internasyonal na seguridad, habang ang mga puwersa ng Israel at Houthi ay naghahanda para sa karagdagang mga konfrontasyon. Ang tugon ng kilusang Houthi sa mga pag-atake ng Israel ay nagpapahiwatig ng isang kritikal na sandali sa geopolitics sa Middle East. Ang kanilang pangako na gumanti laban sa Israel ay nagpapakita ng kanilang tungkulin bilang isang mahalagang manlalaro sa loob ng isang komplikadong web ng mga alyansa at awayan na tumutukoy sa mga kontemporaryong salungatan sa rehiyon. Habang naghahanda ang magkabilang panig para sa mga pambobomba nito, ang potensyal para sa mas malawak na kawalang tatag ay napakalaki na nangangailangan ng agarang atensyon mula sa mga internasyonal na stakeholder na naghahanap ng kapayapaan at seguridad sa pabago-bagong tanawing ito. Kapag hindi tumigil ang Houthi sa mga pakikibaka nito at paglaban sa Israel, ang bansang Yemen ay mawawasak din katulad ng ginawa ng Israel sa Gaza at Lebanon na humantong sa pagkawasak ng syudad at pagkasawi ng mga commander ng terorista. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo.